Hello, I am Jamie, I'm Rella. and we are the students from Bulacan State University conducting our undergraduate thesis entitled Determining the dominant mangrove crab species in Bulacan estuaries in relation to environmental parameters through DNA barcoding. Mangrove Crabs, o mas kilala bilang alimango. 3 sa 4 na kinikilalang species ng alimango ay karaniwang matatagpuan sa Pilipinas. Ito ang Sila serrata, Sila tranquebarica, at Sila olivacea. Ayon sa aming mga nakapanayam na mangingisda, mas prefer nila ang king crab o Sila serrata dahil sa kakayahan nitong tumimbang na humigit kumulang sa 3 kilo. Ngunit, ano nga ba ang species ng alimango na may pinakamaraming bilang na matatagpuan sa mga bakawan ng Bulacan? Noong taong 1995, kabilang ang Bulacan sa nangungunang 10 pangunahing producers ng alimango ayon sa BIFAR. Subalit, ano na nga ba ang nangyari paglipas ang panahon? Siya, si Tatay Wilfredo. May edad 64 at mahigit 30 taon ng mangingisda. Itinanong namin kay Tatay Wilfredo ang kalagayan ng dami ng puno ng alimango sa lugar sa paglipas ng panahon. Humihina na ang populasyon ng mga alimango dito. Marami kasi mga tao populasyon. Lumadami, hindi umunti. Kaya halos wala na halos mahuli. Nagbabago kasi pati yung panahon. Yung sa klima ba? Yung natin na ako. Hindi man natin nababatid kalakip ng malawakang pagbabago ng klima ay ang pagbabari ng populasyon ng mga alimango. Kaya't layunin rin ng aming pag-aaral na tukuyin ang epekto ng estado ng kapaligiran sa distribusyon at dami ng species ng alimango na matatagpuan sa probinsya. Lingid sa kaalaman ng nakakarami, ang mga alimango ay may tinatawag na phenotypic plasticity sa mga unang yugto ng kanilang life stages. Ito ay nangangahulugan na sila ay may kakayahan na magpalit ng kanilang itsura ayon sa kanilang kapaligiran. Dahil dito nagkakaroon ng mga similarities o kaya mga paghahalin tulad sa mga uri ng mga alimango. Kung kaya't nagkakaroon ng mga inaccuracy sa kanilang pag-identify ng mga alimango. Kung kaya't kami ay gagamit ng pinaghalong mga technique na molecular at morphological sa pag-identify ng mga crab species dito sa Bulacan. Para naman sa mas tiyak na pamamaraan ng pag-identify, isasagawa ang DNA barcoding. Sa pamaraang ito, gagamit ng maikling bahagi ng DNA at ihahambing ang DNA sequence na ito sa mga existing database ng mangrove crab species or alimango. Dito, may isa sa katuparan ang layunin ng aming pag-aaral na matiyak ang eksaktong species kahit na magkahawig ang kanilang panlabas na anyo. Aming thesis ay hindi lamang naglalayon na matugunan ang suliranin sa pag-identify ng alimango dito sa Bulacan. Ito ay para sa mga mangingisda ng Bulacan na bago pa sumikat ang araw ay gising na, naghahagis ng lambat sa dagat at nagsusumikap upang maihatid ang pagkain sa ating mga habang. Umaasa kami na ito'y magbibigay inspirasyon sa inyo na turingin ng siyensya, hindi lamang para sa paghahanap ng kaalaman, kundi bilang isang anyo ng malasakit, para sa kalikasan, at para sa bayan.